malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Wow! Basahin mo ulit. Malaya. Isang salita na gustong-gusto natin. Ipinaglalaban natin ito. Pinapangarap natin ito. At kung minsan, gusto nating gawin ang gusto natin, basta't malaya tayo. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na malaya? At ano ang ibig sabihin nito kapag sinabi ni Pablo na pinalaya na tayo ni Kristo? Sa Galatia 5 talata 1-15. May mga tao noon na naguguluhan tungkol dito. Yung iba, iniisip na para maging tama sa harap ng Diyos, kailangang sundin lahat ng lumang batas. Yung iba naman ang iniisip, kung malaya na tayo, di kahit anong gusto ko pwede ko nang gawin. Parang kilala natin tong ganitong mindset, 'di ba? Hanggang ngayon, marami pa rin ang nahuhulog sa dalawang extreme na to, legalismo at pagiging makasarili. Pero sinasabi ni Pablo, huwag nang paalipin pang muli. Kasi ito ang katotohanan. Ang kalayaan natin kay Kristo ay hindi tungkol sa paggawa ng kahit anong gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay ang mamuhay sa biyayang ibinigay niya. Sabi ni Pablo sa talata 13, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. At ito na, dito nagiging totoo ang usapan, dahil ang totoong kalayaan ay hindi lang para sa atin, kundi kung paano natin ito ginagamit para magmahal at maglingkod sa iba. Kaya ang tanong ko sa iyo, nabubuhay ka ba talaga sa kalayaang ibinigay ni Kristo? O baka naman may tanikala ka pa rin, ng takot, ng guilt, ng pagsisikap para lang maging karapat-dapat sa Diyos? O baka naman ginagamit mo ang kalayaang ito para lang sa sarili mo? Ang magandang balita, pinalaya na tayo ni Kristo. Ang kailangan lang nating gawin ay mamuhay sa katotohanang iyan. Hindi sa pagsunod sa listahan ng mga patakaran, hindi rin sa pagiging makasarili, kundi sa pananampalatayang naipapakita sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya yakapin natin ang kalayaan na ito, hindi lang para sa atin, kundi para sa ibang tao rin, dahil yan ang tunay na kalayaan.